Ang atin pong topic ngayon ay the sacrament of the anointing of the sick. Siguro hindi siya coincidence na ako ang nahingan na magbigay ng magpaliwanag o magbigay ng katikisim about these sacraments dahil kung di naman sa inyong lingid sa inyong kaalaman katatapos lang namin na magkapatid na dumaan sa yung kapatid ko sa isang matinding karamdaman at kinangailangan nga niya na mag-undergo ng kidney transplant at yun nga, halos 3 buwan akong nawala sa Pilipinas para makasama nung kapatid ko at the same time to also give one of my kidney sa kanya, no, para maging donor din niya ng ng kidney. Bilang pare, ito siguro ang bukod sa pagdiriwang ng misa, pag pinag-usapan ay ang paglapit sa tao, siguro ang pag-administer ng sacrament of the anointing of the sick is the most rewarding sa buhay ko bilang pare, no. Dahil you could just imagine lalo tigit yung agaw buhay yung yung pupuntahan, then mababalitaan mo after na mapuntahan ko, sabihin, "No, Father, namatay na po." Wala akong masasabi pagka nabalitaan ko, hindi salamat sa Diyos. Dahil sa huling pagkakataon, natanggap niya yung huling sakramento na dapat niyang matanggap. And ang konsolasyon ng isang pari kapag may namamatay na isang parokyano, lalo tigit na napahiran niya ng banal na langis, yung last sacrament, ay napaka-consoling nun sa aming mga pari na kung hindi man agad-agad, no, ay nakakasiguro ako na makakamit niya ang buhay na walang hanggan. At napakahalaga nitong sakramentong ito. At ang karanasan ko rin bilang pari ay itong sakramentong ito ay palaging kinatatakutan. Pagka may sakit, sabihin na, "Oh, tatawag na ng pare, namamatay na ba ako?" So, laging ganun ang reaksyon. "Mamamatay na ba ako? Bakit ka tatawag ng pare?" At siguro magandang ito maipaliwanag natin, maunawaan natin kung ano itong sakramentong ito. Mahalaga lahat ng sakramento, at sabi nga natin, kung siguro naman na-discuss na ninyo about the sacraments, yung sacrament as a whole, sacrament in general, ang madaling describe ng sakramento, lagi kong inaalala ito yung sa Tagalog, ano ang sakramento? Ang sakramento ay banal na tanda, holy sign, itinatag ni Kristo, instituted by Christ para magbigay ng biyaya. So, lahat ng sakrament ay nandyan para magbigay ng biyaya sa ating lahat. Kaya bakit katatakutan ang sakramentong ito? Pero alam ninyo, sa lahat ng kinatatakutan ay itong sakramento ng anointing of the sick ang kinatatakutan ng mga tao. Pero may napatunayan akong segue lang, bagong kinatatakutan ng mga tao ngayon, lalo tigit ng mga kabataan. At the sacrament of marriage. Wala nang gustong magpakasal. Alam niyo po dito sa parokya namin, kahit nag-house to house na ako at nag-offer na ako ng libreng kasal, libreng handa, libre na ang libre na bibigyan ko na ng pang-asikaso sa munisipyo ng mga kailangan nila, wala pa din gustong magpakasal. Kaya sabi ko, hindi na lang yung sacrament of the anointing of the sick ang kinatatakutan ngayon. Ang kinatatakutan na rin ng mga tao ngayon ay ang sakramento ng kasal. At remember, ang laging sinasabi ng mga tao na tinatanong ko ay baka po kami maghiwalay din. Sabi ko, bakit kaya ganun? Hindi pa man kinakasal, hiwalay na agad ang iniisip, di ba? So, segue lang 'yon. So, the sacrament of the anointing of the sick, ito yung biblical foundation, no? Lahat ng sakramento, yung kung saan ito tinatag, makikita natin sa Bible. Siyempre, lagi may biblical foundation. Ano yung biblical foundation nitong sakramentong ito? Ano yung biblical foundation niya? Ito ang sabi. Wait lang po. So ito yung sabi ng James chapter 5 verse 14 to 15. Is anyone among you sick? He should summon the presbyters of the church
and they should pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise him up. If he has committed any sins, he will be forgiven. So, ito yung pag tinanong mo, anong biblical foundation ng sacraments of the anointing of the sick? Ito, James chapter 5, verse 14 to 15. At marami naman na mga passages sa gospel, lalo na kung saan si Jesus ay nagpagaling ng mga may sakit, no? Nagpagaling ng mga may sakit. Pero after na si Jesus ay umakyat sa langit, so ito yung matatagpuan natin na biblical foundation na nagsasabi na kapag mayroong may sakit sa inyong community, ipatawag niya ang actually the presbyters are matatanda ng bayan. Mga pari, ipatawag nila mga pari upang mapahiran sila ng langis at sila ay gumaling, at kung sila ay nagkasala, sila ay patawarin. Sila ay patawarin. So, alam natin na si Jesus sa ebanghelyo na mga napapakinggan natin, na si Jesus talaga ay nagpapagaling ng mga may sakit, at mahalaga sa kanya yung may sakit. Hindi lang nagpapagaling, actually nagbabalik pa ng buhay ng lalo tigit ng mga namatay. Tandaan niyo yung nakasalubong niya na inililibing na binata, no? Pinagaling niya 'yon, naawa siya doon sa ina, nabalo na, kaya hinipo niya yung may sakit at ito'y gumaling, ililibing na sana. So, ang nais ng Panginoon ay kagalingan at magbigay siya ng pag-asa sa bawat isa. So, sinasabi sa Lumen Gentium, sa dokumento ng simbahan, chapter 11, sabi dito, by the sacred anointing of the sick and the prayer of the priest, the whole church commends those who are ill to the suffering and glorified Lord, that he may raise them up and save them. And indeed, she exhort them to contribute to the good of the people of God by freely uniting themselves to the passion and death of Christ. So ito yung sinasabi sa Lumen Gentium chapter 11. Ito yung nasa Vatican II documents. So ang pinakamagandang tingnan natin sa pagsisimula natin ng pag-unawa sa sakramentong ito ay kung ano ba ang mga problemang nakikita natin sa sakramentong ito. So, let us ponder the reality of illness and suffering to set the stage of Jesus' answer to it. So, ano ba yung pag mayroong bang may sakit, ano yung nakikita natin? Actually, kapag mayroong may sakit, hindi lang yung may sakit ang nagsasuffer. Nagsasuffer din yung mga nakapaligid dito. Like for example, ito nakikita ko pag may tumatawag sa akin na, Father, pwede po ba kayo mag-sick call? Pag sabi sick call, the anointing of the sick, no? Dalawang klase ng tumatawag sa akin ang aking napapansin. Una, yung mga taong yung mahal nila sa buhay na may sakit ay gustong gumaling. At pangalawa, yung mga taong pagod ng mag-alaga. Yung mga taong pagod ng mag-alaga. So yung dalawang yon. Most of the time minsan, napapansin ko, kapag yung mahal sa buhay na tumawag sa akin ay, Father, meron pong may sakit sa amin. Pwede po bang puntahan ninyo? Talaga pong hirap na hirap na din po kami. Parang sa tingin ko, ang akala kasi nila, kapag napuntahan na ng pare, mamamatay na yung pasyente. Kaya dalawang bagay. Kaya yung mga hesitant naman na tumawag ng pare, yun naman yung mga ayaw pang mamatay ang kanilang mahal sa buhay. Takot sila na pag napuntahan ng pare ay namamatay ang pasyente. Kaya nga lagi ko sinasabi, ginagawa pa kaming mamamatay tao. Pero paano ba naman kung kailan naman naghihingalo, saka naman kami tatawagin. Saka kami tatawagin. Okay. Bakit ayaw ko may bully itong akin? Yan. So ano yung sinasabi sa Catechism of the Catholic Church? Number 1500. So the Catechism of the Catholic Church states that illness is among, ito po, the gravest
problems confronted in human life, no? Ang hirap po talaga pag may sakit. Nakita ko po nung ako ay nagpunta doon sa Netherlands para nga po sa kapatid ko, inabutan ko siya na nagda-dialysis na. Ano? Bukod sa dialysis, meron siyang autoimmune disorder, no? So, hirap, no? Kaya nag-fail yung kidney niya dahil doon sa autoimmune disorder or something like lupus, no? Meron siyang ganun, ano? Nung pumasok sa amin yung realidad na yung sakit, yung kapatid ko may sakit na ganun, no? My immediate reaction is sobrang lungkot ko. And I even cried, no? I even cried. Nag-research ako about lupus, nag-research ako about autoimmune, and then nababalita ako si Chris Aquino, we also with that kind of illness, no? Sabi ko, ang hirap pala. Tapos, meron ng ganun ng kapatid ko, tapos nag-fail pa yung kidney niya, so doble-doble yung hirap, no? Doble-doble yung hirap. Kaya kitang-kita ko, no? Talagang pagka may sakit, talagang napakalaking problema na kinakailangan nating pasanin, no? Kinakailangan nating pasanin. At yun nga, pag merong sakit, no? Iba't ibang karanasan, no? Iba't ibang karanasan ang ating nararanasan kapag nararamdaman kapag tayo ay may sakit. Una, kapag may sakit tayo, na doon yung powerlessness, limitation, and finitude, no? So, pagka ang isa may sakit, siyempre, ramdam natin at ramdam nila yung kanilang kahinaan, no? Yung wala na silang magawa, no? Lalo tigit kapag sometimes terminally ill o kaya naman talagang naglilimit doon sa kanilang pwedeng magawa, no? Sa kanilang pwedeng magawa. Like for example, my sister for almost I think more than a year, hindi siya nagtatrabaho, no? Pero the good thing is doon sa Netherlands, ang tinitingnan at ang concern ng mga companies doon ay ang welfare nung tao. Kaya yung kapatid ko, kahit hindi siya nagtatrabaho, wala siyang project as a consultant, so hindi naman tinitigil ang sweldo. So at least may mga ganun, ano? Yun nga, nalilimitahan ang pwede nating magawa. Kaya ang tinanong ko nun sa surgeon, nung kinakausap ako for the kidney donation, ang tanong ko sa kanya, ano po yung hindi ko na pwedeng gawin? Parang ano yung mag-limit na sa akin? Kasi sinabihan na ako na once you donated your kidney, you're already a kidney patient. So talagang yun yung realidad na kailangan ko ding tanggapin sa sarili ko na ako pala kailangan nang pumunta sa nephrologist kasi yung kidney ko isa na. And true enough, no? Ngayon, monthly, I have to go to the hospital, to my doctor for monitoring. Kasi ngayon, yung aking creatinine medyo naka-level up siya. Level up. Actually, yung creatinine ko, ang creatinine ng kapatid ko ay mas mababa kaysa sa creatinine ko. So, okay lang yun sa akin. Tanggap ko yung mga ganong bagay. Pero yun nga, ang tanong ko, ano yung maglilimit sa akin? Malilimitahan ba yung aking mga activities? Especially dito sa parish, no? Ang aking tinatanong lagi, kasi po ganito yung ginagawa ko sa parokya. I go up to the mountains, for my community. I do house-to-house visitation. Sabi ko, yun ba ay makakaapekto sa yung bang pagkawala ko ng isang kidney ay makakaapekto. So, yun yung realidad, no? Kapag may sakit tayo, we are becoming powerless, we are being limited sa kung ano man ang pwede nating magawa. At yun yung nakakapagpa-down sa atin bilang tao. Pangalawa, pagka meron tayong sakit, bagamat hindi ito laging pumupunta sa kamatayan, pero kapag nagkakasakit tayo, it is always, every serious illness can give us a glimpse of our mortality, no? Laging marirealize natin na, ako nga pala yung tao, na ako nga pala yung mamamatay. At ito yung sinasabi ko po sa inyo. Gusto kong ipaalala at sana tanggapin nyo na tayong lahat mamamatay at huwag tayong matakot sa kamatayan. May nagtanong sa akin, hindi ka ba natatakot, Father, sa gagawin mo? Sabi ko, hindi ako natatakot kasi unang-una, hindi naman ako takot.
mamatay. Yun yung realidad, no? Ah, pagka tayo nagkakasakit, laging nandoon yung natatanaw natin at nararamdaman natin how immortal we are. How mortal we are, ano, at kasi minsan marami sa atin ang hindi nag-iisip ng kamatayan. Pero whether we like it or not, tayo ay mamamatay. Hindi ko kayo tinatakot, pero tayo ay mamamatay, no? Tayo mamamatay. So, pagka ang sakit ay biglang dumapo sa atin at maraming ganon, so palaging nakaabang sa atin ay ang kamatayan, no? Ano yung pangatlo na karanasan ng tao kapag nagkakasakit? No, nandun yung the experience of anguish, the experience of self-absorption, the experience of despair, and even, ito yung nakakalungkot, we revolt against God. No? Kapag may sakit, ganito, sa level daw ng pag may sakit ang isang tao sa isang experience na hindi maganda, 'di ba? Meron namang denial, may level of acceptance eh. Una muna, dinideny mo, tapos unti-unti mong matatanggap, then hanggang sa matanggap mo na kung ano yung sitwasyon mo. Ang hangang-hanga ako doon sa kapatid ko, how positive she is, no? How positive she is doon sa kanyang sakit. And she even told me that you know, Father, hindi ako natatakot because yun nga sabi niya sa akin, I'm not afraid to die. Ang tanging niyang kinakatakot ay hindi niya mapatapos yung kanyang mga anak. Meron siya mga anak, she is a single mom, tapos may mga anak siya, and ang sabi niya lang sa akin nung nung nagsabi ako sa kanya na ate, kung if you really want the donor, pwedeng-pwede ako at I'm willing to give one of my kidney. Ang sabi niya sa akin, ang gusto ko lang naman just for 6 years. 6 years lang na extension ng buhay ko para lang mapatapos yung mga anak ko. At ang sabi niya, actually hindi ako takot mamatay and I'm always ready. Ang kinakatakot ko lang ay hindi ko mapatapos yung mga anak ko. So, hindi ko nakita doon sa kapatid ko yung itong karanasan na ito na minsan nararanasan ng ibang may sakit. The experience of anguish, self-absorption, despair and revolt against God. At kailanman maaaring nagtanong, Panginoon, bakit naman ganito? I even also ask God, no? Sabi ko, Lord, bakit naman yung kapatid ko napakabait noon, sobrang mag-provide sa family, hindi lang sa family namin kundi actually hindi siya nag-iipon for herself. Lahat bigay-bigay niya. Pero bakit siya yung nagkameron ng ganitong sakit, no? I know for a fact. Alam ko din sa sarili ko at alam din ng kapatid ko na hindi kahit pa ma-transplant siya, nandun pa rin yung sakit niya at nakaamba pa rin palagi ang kamatayan sa kanya. Because hindi lang naman ang sakit niya ay kidney, kundi yung kanyang autoimmune disorder. Though hindi naman yung katulad nung kay Chris Aquino, no? So yun ang pwedeng maranasan, no? Kaya we really have to understand, pag meron tayong mga kasamang may sakit sa bahay, kailangan nating unawain ang dynamics nila. Pero sa isang banda, kung binanggit ko yung tatlong parang negative, no, sa isang banda, meron din namang isang magandang naidudulot sa atin ang pagkakasakit. No? Lumalago tayo sa Christian maturity. Lumalago yung ating pagiging Kristiyano natin. No? So, ang pagkakasakit, ang karamdaman, hindi laging nagtatapos sa kawalang pag-asa. No? O kaya sa galit, o kaya sa pag-rebelde natin sa Diyos. There are many who allow the suffering they endure to deepen their faith, no? To deepen their faith and make them stronger in their Christian life, no? Ito yung nakita ko sa kapatid ko, no? Talagang mas lalong lumalim ang kanyang pananampalataya, especially in a country na mostly ang populasyon at ang nakakasalamuha ay mga wala ng Diyos. Talagang doon po sa Holland, sa Netherlands, talagang wala nang Diyos ang mga tao halos. Pero mababait sila, pero wala na silang Diyos. Kaya, ang bilis nilang ma-despair, ang bilis, konting problema lang.
Actually, the government are giving them everything, support and everything. Walang mahirap doon. Pero ang dami pa nirang reklamo sa buhay. So, yung pagkakasakit forces one to move from mediocrity to a choice to either grow stronger in virtue, trust and goodness, or turn inward away from God and others. Yun yung pwedeng mangyari. Pwedeng lumago tayo sa sa virtues, no, yung silence, endurance in suffering, no. Alam mo yon, yung ang lahat iniaalay mo sa Diyos, no. It can make us mature as a Christian na sa nararamdaman natin, lagi nating sasabihin, for you Jesus, for you Jesus, for you Jesus. Kaya kahit sakit lang ng ulo, naramdaman nyo, wag nyo nang ireklamo. Pero siyempre, dapat sabihin nyo sa mga kasama nyo sa bahay at baka naman kung ano nangyayari sa inyo. Pero wag magreklamo, diba naman to sakit ng ulo ko? Ang lagi sana nagsabihin, para sa iyo, Jesus. Kasi kulang pa yung nararamdaman natin. Sa nararamdaman ni Jesus. Di ba? Kaya, lahat nung mga nararamdaman natin, even malaking pagkakasakit man yan, malubha man yan, or yung simpleng sakit lang, it can make us a mature Christian kapag natututo tayong ialay. Kaya sabi nga ni John Paul II, ni St. John Paul II, doon sa kanyang Salve Fici Doloris, sabi niya, yung ating pagkakasakit, yung suffering natin, na pwede nating maging daan ng kabanalan at maging daan ng langit. No? At marami ng mga banal, Santa Teresita ng Batang Jesus, malapit na ang piyesta niya, na yung kanilang karamdaman ay natuto nilang ialay, tanggapin at ialay sa Panginoon. At ano ba yung isang positive na pwedeng mangyari sa isang may sakit? Pwede niyang mangyari sa kanya ay hanapin niya ang Diyos lalo, at kung siya napalayo ay siya bumalik sa Diyos. No? Search and return to God. So ito yung isang pwedeng maging epekto o maging karanasan ng isang merong karamdaman, ng isang merong karamdaman. Kaya ito mahalaga ito, akala lang natin na pag pinag-usapan natin yung anointing of the sick, napakalawak ng ipinapaalala at ibinibigay sa atin ito. Napakalawak nung realidad na ipinapaunawa sa atin kapag tayo may sakit. It is not just about anointing, it is about accepting our situation, accepting kung ano yung nasaan tayo ngayon, at may alay itong lahat sa Diyos. So, what we have to remember above all else, sa lahat ng ito, when one encounters a serious illness, is that Christ is the great physician. At ito yung hindi namin kinalimutan, na ang Diyos ang dakilang manggagamot. Kaya nga, ang karanasan namin, pasensya na po kayo at kasi kakagaling lang po namin sa sakit. Ang karanasan namin ay doon sa Holland, yung mga nurses doon, pag tinanong mo sila, what is your religion? Sabi nila, I don't have any religion, I don't believe in any religion, mga ganon. Pero, yun nga, yung one way of evangelization din sa kanila, na sinasabi ko lagi na, oo, salamat sa inyong tulong, at ako'y naniniwala. Naniniwala ako na kami gumaling dahil ginamit kayo ng Diyos para kami gumaling. Yung lahat ng medical personnel dito sa hospital was used by God to heal us, no? Kaya at the end of the day, lagi ko sinasabi na all glory, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Diyos, no? So, na-amaze sila kapag nakakarinig sila ng ganon, no? Pag nakakarinig sila ng ganon. So, laging ang Diyos na andyan, very compassionate towards us, lalo tigit sa mga may sakit, no? At nakikita natin sa ebanghelyo kung papaano ang Diyos talaga ay nagpagaling sa mga may sakit, no? Totoong pinapagaling tayo ng Diyos, pero wag niyo naman sabihin, hindi na ako pupunta sa doktor dahil ako na may pagagalingin ng Diyos. Mali po yun. Ano po? Sapagkat maaaring ang mga doktor, kaya nga pag ako po'y nag-healing, kasama sa ipinagdadasal ko sa healing prayer ko sa mga may sakit ay gamitin at padaluin sa kamay ng mga doktor ang kagalingang kinakailangan ng mga may sakit na ito. So laging ganon. Bagamat tayo nananalangin ng tulong sa Diyos na tayo pagalingin, pero dapat maniwala din tayo sa ating mga doktor.
No, yan ang ating pakakatandaan. Ano po? So ngayon ang tanong, sino ang pwedeng pahiran at sino ang pwedeng mag-administer ng sacrament? So una muna, sinong pwedeng siyempre unang-una lahat ng Kristiyano, lahat ng binyagan. So napag-aralan na naman siguro natin ninyo yung sacraments of baptism. Sabi natin, sacraments of baptism is the door to any other sacrament. So lahat ng sakramento ay pwede nating matanggap kapag tayo ay nakatanggap ng sakramento ng binyag. So ang unang-unang sakramento, the door to any other sacrament is the sacrament of baptism. Kaya nga, sa tanong na sino ang pwedeng pahiran ng langis, unang-una yung mga binyagang Kristiyano, no? Kaya pag merong tumatawag sa akin, sabi, ang una kong tanong, binyagan po ba? Katoliko po ba? Father, nag-iglesia na po eh. Pero dati po katoliko. Sige, kakausapin ko. Kukumpisalin, then magpuprofess uli siya ng kanyang faith, no? Kasi nasa banig na ng karamdaman. So, sinong pwedeng magbigay? Sinong pwedeng mag-administer? Tanging pari lamang, no? Pari, obispo, kardinal, santo papa. Cleric lang ang pwedeng, hindi, clergy kasi part ng clergy ang deacon, pero yung pari lang, pare, obispo, kardinal, santo papa, ang pwedeng mag-anoint sa may sakit. So, sino yung mga pwedeng pahiran? Sino yung pwedeng pahiran? So, anointing of the sick is one of the sacrament which can only be administered by a priest or a bishop or a cardinal. So, the oil that is used is blessed by the bishop on Holy Thursday. Kaya yung chrism mass na tinatawag, hindi lang yung chrism, oil of chrism ang binabasbasan doon, kundi yung langis para sa mga may sakit. Pinamimigay ito sa mga pari pagkatapos noon para gamitin hanggang sa susunod na Holy Thursday. So, ang expiration ay di 1 taon hanggang sa susunod na Holy Thursday o kung ano yung kasunod na chrism mass, no? So, anointing of the sick is specifically for those who, as a result of some serious illness, face the possibility of death, no? Number one, sinong pwedeng tumanggap ng sakramento? Those who are in danger of death. Yung mga nag-aagaw buhay. At ito yung maganda. Kapag meron pong may sakit at wag naman, knock on wood ako, may wood ako dito. Pag may sakit, halimbawa naghihingalo, bibigyan ko kayo ng technique. Pagka naghihingalo at may pumuntang pare, bulungan nyo yung pare. Sabi nyo, Father, can you give my kung sino mang relatives, at wag naman sana, wag sana dumating, pero inevitable naman yun, dadating. Pero ito technique, or kung sino mang kakilala nyo na may pare kayo na dumating, Father, pwede bang bigyan nyo po ng apostolic pardon? Apostolic pardon po ang tawag. Isulat nyo para matandaan ninyo. Father, pwede pong bigyan ng apostolic pardon. At yun ay indulhensyang ibinibigay sa mga pari kapag ang pinupuntahan namin ay nag-aagaw buhay. Yung naghihingalo na at alam namin na talagang oras na lang ang binibilang, we can give them apostolic pardon. Ang simple lang po yung formulang binabanggit namin doon. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa amin ng Santo Papa, ikaw ay pinatatawad ko sa lahat ng iyong mga kasalanan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. That's the only formula na nababanggitin. At alam po ninyo, kapag po yung mga yun ay namatay, diretso po ng langit. Diretso na po ng langit yun. Wala ng purgatorio sa kanila. Kasi, yun ay plenary indulgence. Plenary indulgence. Na kung mamatay sila on that point, nabigyan ng apostolic pardon, they will immediately go to heaven. Kaya, yun po ang tatandaan ninyo. Father, baka naman po pwedeng pabulong ng apostolic pardon. No? Lalo tigit kapag naghihingalo na. So, those who are in danger of death, no? Minsan, kapag
gumagaling. At may mga cases ako na ganito, na after ko mapuntahan talaga, Father, puntahan niyo na po, naghihingalo na po. Ang tawag dito sa amin, alahado na. Kumbaga, delikado na talaga, delikado na. So pag napuntahan ko, natagal pa po, meron nga po ako pinuntahan dito, nag-iiyakan na po yung nag-iiyakan na po yung mga kamag-anak. At sabi, Father, wala na po. Sabi ko, hindi po. Kaya hindi ako malimutan ng mga ang akala nila binuhay ko yung patay eh. No, kasi nag-iiyakan na sila. Pinuntahan ko. Tapos nag-anoint ako. Alam niyo po, tumagal pa siya ng 1 taon, no? Eh nag-iiyakan na sila noon. Kasi sabi nila sa akin, Father, wala na po. Hinipo ko. Dito din po na-test yung aking takot kasi sa mga namatay. Hindi mo ko mapapahipo sa patay eh. Pero kapag nadong ka na, talagang just recently, nung August, meron po akong pinuntahan na alas 10 ng gabi. Pinuntahan ko alas 10 ng gabi. Tapos, kinatok. Sabi ko, tao po. Tapos, nagbukas. Yung pala, hindi siya natutulog dun sa kasama nung may sakit. Eh, pagpasok niya, hindi na humihinga. Nandun ako, hindi na humihinga. Sabi niya, naku, Father, patay na po yata. Sabi ko, hipuin niyo kung ano pa. Tingnan niyo kung may pulso pa. Hindi makahipo. So ako yung humipo. Hinipo ko dito, tinitingnan ko kung may pulso pa. May pulso ba kaya? Ganoon. Nung mainit-init pa, medyo mainit pa, tiningnan ko, sabi ko, mainit pa siguro bago pa lang itong namatay. So I still administer the anointing of the sick, no? So yon, sino yung pwedeng tumanggap? Those who are in danger of death. At huwag kayong matakot, no? Kaya nga, sabi nga namin lagi, huwag namang tatawag ng pare kung kailan naman malapit ng malagutan ng hininga. Tapos isisisi naman sa pare pag namatay, ano? So yun ang yun ang hindi naman sinisisi, kundi sasabihin ng mga kapitbahay na, napuntahan na ng pare, kaya ay namatay, ano? Yun ang wrong notion doon, yun ang wrong notion. Ano pa, yung pangalawa, sinong pwede? Pwede. Those who are at the beginning of an illness, yung nagsisimula pa lang magkasakit. Halimbawa, yung mga ooperahan, pwede pong pahiran ng langis yun. Yung mga for operation, pwede pong i-anoint yun. Kasi, especially mga heart operation, yung mga delikadong operasyon, so yun po ay pinapahiran na rin ng banal na langis. Sino pa po? Yung mga elderly, matatanda, no, yung mga halos di na makasimba, no, yan pinupuntahan ko pagka napupuntahan ko, kahit naman walang sakit, basta yung mga hindi na makasimba, hindi masyado makalakad, yan, pinapahiran po yan ng langis, lalo tigit kapag February 11, meron pong anointing of the sick. Those who are with mental illness, yan, pwede rin po yung pahiran ng langis, no? Those with mental illness. Ako po'y kumuha ng PWD card kasi ako naman po ay disabled na, no? Kumuha ako ng PWD card. Nagulat ako dun sa disability ko. Nakalagay dun sa disability card ko is psychosocial disability. Psychosocial disability. Sabi ko, bakit po psychosocial? Father, yun lang po yung kategory ng sakit mo. Doon lang papasok yun. Kasi usually kayo kasi yung mga dapat hindi na kumakasalamuha sa mga tao. Kaya I am psychosocial, no? Psychosocial yung disability. So, yan yung mga pwedeng makatanggap ng sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Ito, segue lang. Halimbawa, mayroong isang pare na lumabas na sa pagkapari, nag-asawa na, in case of emergency and in the case of in danger of death, actually, pwede pa siyang mag-anoint. Because once a priest forever. Just in case of emergency. And in case of kung in danger of death na at walang mahanap na pare, walang pare na mahanap at meron doong dating pare, pwede siyang mag-anoint, no? Pwede siyang mag-anoint. Yun. So, yun po ay isang trivia lang, no? Pwede po mag-anoint yung pare dati
na kahit dispense na po siya. So ngayon, ano naman yung mga epekto ng sakramentong ito? Siyempre, unang sakramento, ang unang epekto yan, nagpapagaling yan, no? Pero, ang una, the uniting of the sick person, ang isang nagiging epekto nito ay yung nakakaisa ng taong may sakit, nakikiisa siya doon sa pagpapakasakit ni Kristo, no? At sa buong para sa kabutihan ng buong simbahan, no? Kaya nga pag mayroong may sakit, lagi sinasabi, lagi po nating iuugnay ang inyong karamdaman sa mga paghihirap ni Kristo. Kaya kanina sa inyo, sabi ko kasi sa inyo kanina, kapag meron tayong sakit, lagi natin sabihin, for you, Jesus. Baka nakapasok na For you, sila. Jesus. No? Wala So, na yun. Hindi. So, ano yung ikalawa? Ikalawa, the strengthening peace and courage to endure in a Christian manner the sufferings of illness or old age, no? So yan yung isang epekto. Lumalakas tayo, no? Lumalakas tayo, nagkakameron tayo ng kapayapaan at yun, tumatapang tayo na harapin harapin itong lahat ng pinagdadaanan natin na karamdaman, no? Pinagdadaanan natin karamdaman. So, pampalakas po ito, hindi po ito pampapatay, no? Kaya ito yung lagi kong pinapaliwanag. Hindi naman po sinabi doon, napakalinaw po doon sa rito ng pagpapahid ng banal na langis. Ang nakalagay doon ay ang aming kapatid ay inyong pagalingin. Hindi naman sinabi ang aming kapatid ay inyong patayin, no? At siya inyong pagalingin, no? Yun ang binabanggit doon sa rito. Kaya ang sakramento ng pagpapahid ng langis ay nagbibigay ng kalakasan. Nagbibigay ng kalakasan sa mga may sakit at sa mga pinapahiran nito. At syempre, ang Sacrament of Anointing ay laging merong kaakibat na penance, no? Kaya ito ay nagpapatawa din sa kasalanan, lalo tigit ang isang tao ay hindi na nakapagkumpisal. Kasi minsan pupuntahan na lang ng pare, wala na, hindi na makapagsalita, wala na sa wisyo, wala na sa sariling isip, o kaya minsan comatose na, yun. So ito ay nakakapagpatawa din sa kasalanan, no? Lalo tigit kung yung may sakit ay hindi na makapagsalita o hindi na makapangumpisal, no? At ito ang mahalaga, the restoration of health, no? And if it is conducive to the salvation of his soul. Ito nga yung minsan dilemma ko, no? Ang iniisip ko, pag minsan halimbawa, yung kita ko yung may sakit ay comatose na at nag-aagaw buhay na. Alam niyo dun sa rito ng anointing of the sick, ang nakalagay dun sa panghuling panalangin, siya inyong pagalingin upang makabalik siya sa paglilingkod sa iyo. Sabi ko, minsan hindi ako makalakas nun kasi paano pa ito sa tingin ko, sabi paano pa babangon, paano pa magiging malakas, minsan 95 years old, ay ang panalangin na yun. Ang iniisip ko na lang lagi ay kung hindi man gumaling physically, ang kagalingang hinihingi ng simbahan sa kanya ay kagalingang pang kaluluwa o pang espiritual, no? At ang pinakamahalaga na na epekto nitong sakramentong ito ay paghahanda para sa pagtawid sa buhay na walang hanggan. So the preparation for the passing over to eternal life, no? Kaya nga kapag siguro sa karanasan ng iba sa inyo na nawala na ng mahal sa buhay tapos napuntahan ng pare, na doon yung parang consolation ba sa atin na napuntahan ng pare bago mamatay, no? Pero alam niyo, karanasan ko, doon sa tatay ko nung mamatay, hindi ko kayang mag-administer ng sakramentong ito. Ganun pala, sa dami ng tao, sa dami ng mga namatay na naitawid ko sa buhay na walang hanggan, pag panatatay mo at magulang mo bilang pare, napakahirap. I asked my brother priest to anoint my father. Dahil hindi ko kaya. Hindi ko kaya na i-anoint yung tatay ko, no? Hindi ko kayang i-anoint yung tatay ko. Kaya yung kapatid kong pare ang nag-anoint doon sa tatay ko. So,
This is a preparation for passing over to eternal life. No? So, kailan ito ibinibigay? Kailan ito binibigay? So, the sacrament of anointing can be offered at any time and in any place. Anytime and any place. Kaya, pag pumunta kayo sa parokya, ito'y tip ko lang sa inyo, ang pari hindi pwedeng tumanggi. Kapag ka may tumawag sa kanya, sabihin, mayroon po akong papupuntahang may sakit. At ako po, sa aking karanasan, kahit po ako'y paalis na at ako'y nagmamadali, at ako'y mahuhuli na sa aking next appointment, pag biglang may dumating di at humarang sa akin ng Father, yung pong aking kailangan niyo pupuntahan, ay kahit ako'y mahuli na dyan sa aking pupuntahan, uunahin ko ang may sakit. Bago magmisa, halimbawa, may lumapit sa akin na, Father, naghihingalo na po, ay uunahin ko yung naghihingalo kaysa dun sa mga buhay na aking mimisahan. Ganon kahalaga ang sakramento ng anointing of the sick. Pero ang paalala namin mga pari, huwag naman po ninyong intayin maghihingalo. Minsan naghihingalo, tatawag dito, 1:00 ng madaling araw. Father, naghihingalo na po. Ay, medyo malakas-lakas pa at makakapangumpisal. Tumawag na kayo ng pari. Huwag na kayong matakot, no? Tawag din agad ng pari para makapagkumpisal pa at least. Hindi naman yung kung kailan naman naghihingalo na, saka naman kayo tatawag ng pari, no? So, ito po lamang yung aking maibabahagi sa inyo. At siguro po pag nagtanong kayo, baka mas marami pa akong maibahagi sa inyo. Pero ito po yung summary nung atin pong sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Ano po? Yan. So maraming salamat po.